Sarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 11! Magandang araw po sa inyong lahat. Ganoon kaganda yung araw, Father Hans. Practice kayo para pumiyok. Father Roy. Yes, sa inyo pong lahat nanonood ngayon sa anumang pong dako ng mundo ng Pilipinas. Anumang platform po yan, social media o TV, even po kayo sa nasa mobile. Sa inyo pong lahat. Isang pinagpala pong araw. Father Hans! Ako po ay merong kodiko kasi meron tayong babatiin, Father Roy. Siyempre. Tayo ay nagpapasalamat siyempre sa ating mga viewers, mga kaibigan ng Kusina ng Testimony, yung mga madre po dyan sa Pasay. Alam mo na yung mga nag-aalaga ng mga matatanda ho natin dyan sa Pasay. Binabati ko po kayo lahat dyan na nanonood dito sa Pilipinas, all over the world, at ang mga kakaibang kaibigan ni Father Roy. From the entire universe and galaxy, mga alien man po kayo, as long as kayo po ay nanonood ng TV Maria, ng Testimony, kayo po ay of course binabati ng magandang araw. And of course, Father Hans, nais ko lang pong bigyan ng special mention, ang akin po mga parishioners sa National Shrine of the Sacred Heart. Palagi na lang when they come, pati mga devotees po ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Father, ikaw ay nakapanood ko palagi. Wow! Sa inyo pong lahat, Hindi magandang naman araw. magpapatalo, viewers din from Sydney. Wow! Kasi international tayo. Aside from my friends in Singapore, in UAE, binabati rin natin from Australia, mga kaibigan natin. At shout out to sa ating regular viewer, si Miss Clarissa Abelardo. Naku, maraming salamat po. At sa aking mga parishioners, dyan sa Leverisa, RD of the Assumption Parish, mabuhay kayo. Patuloy tayong maglingkod kasama si Maria. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga programa ng TV Maria, lalo na po ng Testimony. Parish priest ng datingan Uy, huwag kang ganyan. Ibang klase Parang inuuna talaga, kiniklaim. Uy, wala mo sabi, binabati ko lang. Okay. Sige, paliwanag ka na. At tayo ay may bagong kaibigan. Speaking of, iba't ibang dako ng mundo, Father Hans, ang ating pong guest ngayon ay mula naman isang dako ng mundo. May kinalaman ito sa mga kababayan natin na naglilingkod. Hindi lang sila nagtatrabaho sa ibang bansa. Take note, naglilingkod sila sa simbahan din sa ibang bansa. Kaya nga ito yung isa sa mga sinishare nating mga Filipinos. Not just the food, the family, but the faith. Amen. At saka ito, Father Hans, ito po ay may kinalaman sa Star Wars. Yung ating pong guest po ngayong araw na ito. Star Wars. Pag yan, naniwala yung mga viewers. Kasi po ito pa ay Return of the Jedi. Ay, nako, ang aga. Pumutok tuloy yung aking butolis dito. Nahanaba ka na, Father Hans. Tawa, kasi nakakakain natin. Batiin na natin, salubungin natin. Yes, of welcome ang bago pong kaibigan, bisita ng Kusina ng Testimony. Let us welcome Father Roy, Dr. Christian Erwin Robles. Doc, welcome po sa Testimony. Father Roy, salamat po sa inyong pag-imbita dito sa TV Maria at dito sa Testimony. Wow. Siya po, habi ko kayo, Star Wars and Star Wars ang datingan. Galing po siya sa Jeddah, no? Wow. Bakasyon lang po tayo. Batiin niyo naman po yung community, yung inyong po mga kaibigan sa Jeddah. Binabati ko nga po pala lahat ng aking mga kaibigan sa Jeddah, Saudi Arabia, at ang aking pong mabuting may bahay at ang aking anak. Kayo po ba marunong na magsalita ng lengguwahe nila sa Saudi Arabia? Actually po, yung pagsasalita po ng Arabic, meron konti lang po, hindi po yung fluent. Yung mga simpleng pagbati yun. Mura yung alam niya ito. Simpleng pagbati, Kuya Roy. Ganun lagi yun Like for example, for example po, nagsabi po ng thank you. In Arabic is shukran. Shukran. Kasi pa sa UAE, hindi niya binabang shukran. Pag naman po nagsinabing welcome, afwan. Kuya, Shokran. Afwan. Ayan. Af2? Af3. Pag marami na taga. Doc, sorry Doc, makulit na sa other hand. Okay lang po. Patawarin niyo na. Pero Doc, teka muna. Balita ko, medyo parang bawal pa ang baka mapanood ka sa Saudi Arabia. Ay, dito Okay po yung po. ano. Kasi, di ba somehow, Doc, medyo
Lumuluwag na rin po ba? Nag-welcome sila ng, medyo mas nagbubukas na ng pintuan ang Saudi rin po sa ba yun, mga bagay-bagay Actually, din. on review po yun, yung sa Saudi Arabia. Kasi nga po lahat po ng ibang bansa nag-evolve na. So, nakikita po natin na katulad po nung sa Dubai, yung sa UAE, nag-iiba na po yung mga policies siguro nila. But of course, I believe yung mga tradition and culture naman ay they will take care of that na secure nila without sacrificing yung mga yon. Pero nakikisabay na rin sa ilang mga pagbabago sa mundo. Isa sa mga effects ng globalization na you welcome, di lang po yung mga tao, kasama yung kultura, dati po kasi, like po yung dati, bawal po mag-TikTok. Bawal talaga. Ngayon po pwede na nakakita na rin tayo ng ganyan. Pero ang pinaka hindi bawal dyan ay magluto at siyempre, kailangan magluto talaga. Kaya Dok, ano po bang inyong ihahanda sa amin sa araw na ito? Ito yung pinakasimple na pagkain na lulutuin natin for today. Ano ba ang tawag dito, Doc? Ano ba ang tawag dito? Ayan, yung tinatawag na paksiw na bangus. Narinig mo na ba yan before? Paksiw! Ano yun, Father Hans? Bakit paksiw? Bakit paksiw? Bakit ba paksiw ang inyong napili iluto sa atin ngayon? Meron pong dahilan to bakit ito yung pinakasimpleng pagkain. Kasi po bilang OFW, bilang nagtatrabaho po doon, mostly po, kaya po ang mga Pilipino na nagtatrabaho po doon ay focus po sa pagtatrabaho nila. And then po yung pag-uwi nila ng bahay, either na magdedelata or instant noodles. Mas maganda na po yung healthy. Fresh. Saka fresh din. Fresh, diba na? Saka bawal din ng pork, kaya fish. Bawal pa rin. Wala din pong pork doon sa Saudi Arabia. Ito po, natutunan niyo po bang iluto doon o dito po? Actually, natuto po ako magluto sa aking lola. Dito na sa Pinas yan. So bago pa po kayo nag-abroad ay marunong na kayo magluto talaga? Marunong po magluto, pero yung tawag doon, Chamba. Ano ba ang mga ingredients? Kung talaga nga hindi kayo chachamba dapat sa ingredients, kundi patay tayo. Ano ang ingredients? Akala nga nung una nung sinabi ko to, sinigang. Sabi ko, may sinigang ba ako sinabi? Paksiw po ang ulam natin. Paksiw. Ano po, Dok, ang mga ingredients? Ayan, siyempre yung sa paksiw na bangus, meron tayong ditong bangus or milkfish. Ayan. Meron din po tayo dito na talong, siling berde na pangpaksiw. Tapos meron din po dito tayo, naglagay po ako ng ampalaya. Paborito ko po kasi itong ampalaya. Paborito rin po ni Father Roy yan. Or pwede din po tayong gumamit ng ibang ingredients like yung okra. Ayan, pwede din po yan replacement sa ampalaya kung ayaw po nung mapait. Ayan. Then meron din po tayong ditong garlic. And then ito po pinakamahalaga, luya. And then suka. Ayan. And then tansya lang po ng tubig. And then po yung asin at paminta. Lahat ito naman, Doc, basically, available ito. May ampalaya pala sa Saudi. Meron po. Kaya lang po yung mga gulay po doon. Yung mga gulay po doon, kung hindi nyo po maitatanong, kakaiba po ang itsura. Kung dito po makikita nyo na maganda makinis, doon po kakaiba parang may buhangin. Mutated form. Parang ano po siya, may liit, malaki. Hindi po katulad dito may ganitong shape. Kaya na nga yung iba talaga namimiss nila talaga ang ingredients. Pero doon nang galing yan, Doc? Or ini-export pa, ini-import pa nila yan? Actually, ang Saudi Arabia po, may sarili na po silang farm. Akala po ng tao disyerto lang talaga. Pero mayroon po sila talagang farm doon. Wow. Nakatira sa farm, mayaman. Talaga silang Hindi, kasi ibig sabihin may kaya na sila. Wala po yun. Hindi sama sa issue po yun. Wala po yun. Sa farm. Hindi, totoo naman talaga pag may farm kayo. So, paano, Doc? How do we start po ang ating pong masarap na... Siyempre, nalinisan na ang bangus. Nalinisan na yung bangus. Yes. Alright. Siyempre, para at least... Sabon na pa-brush. Okay na. Tapos, yung sa ampalaya, yung iba, nagbinababad muna sa asin para mawala daw yung... pait. Papait. Pero, ayaw nung iba. Mas maganda po kasi, to be honest po, pag po binabad nyo, mawawala na po yung sasay ng pagiging ampalaya, ng ampalaya niya. So, ang maganda po niya, pag po naluto siya, when it mixed with vinegar, mas masarap na po siya. Mas malasa po. May konting pait pa rin siya. May pait pa rin po siya. Kaya ano ang una natin
i-step po natin ay ikakat muna natin ang ampalaya. Okay. Pero huwag natin kalilimutan, Father Roy, mga viewers, doktor po ito nagluluto. Kaya maganda pag-usapan natin ang kanyang pagiging doktor din. Dok, di ba meron po kayo kanya-kanya mga specialization? Specialization. Ano po ba ang specialization ni Doc Christian? Ako po ay isang general practitioner. Ngayon po, general practitioner. Mataas yung rango. Major practitioner. Yeah, practitioner. Pag general practitioner po, ano po ang ibig sabihin? Pag general practitioner po, yun po yung natapos ka, nakapag-boards ka, and then, yun po, na nakatapos ka po ng medisina, and then nakapag-boards ka. Ngayon po, akala po ng ibang tao na pag pumunta ka sa ibang bansa, doktor ka din doon. Hindi, kailangan po mag-exam din po kayo doon. May so, pagdating po doon, nag-written and oral din po ako doon sa Saudi Arabia. So, nung nakapasa po ako, hindi po madali na makapasok basta-basta. Kasi nga po, yung exam, doon, iba po yung standard nila. Standard nila. Pero po, ang guidelines is the same. Almost. Pero dito po ba, Doc, saan po kayo nag-aral ho ba ng medicine dito? Dito po, nag-aral po ako ng medicine sa Our Lady of Fatima University. Minsan nating nag-guess yun, di ba? Hi, Doktora. Doktora Maylene. Hello po, Doktora Maylene. Sa Puerto Fatima. So, ilang years din ho kayo nun, Doc, nung nag-medicine dito sa Actually, to be honest po, hindi po magsisinungaling. Medyo pasaway nga po ako. Talaga? Average student, di po matalino, pero natsaga ko naman po. Na-delay po ako. Makatapos din. Yun ang mahalaga doon. Na-delay po ako ng almost 1.5 year sa medicine. Natuloy pa rin naman. Natuloy. Dok, baka po yan itong paghiwati na pong... After ampalaya, nahiwa-hiwa na ang ampalaya. Sabihin, Dok, ayun na. Pinaka-importante raw sa lahat, yung luya. Bakit nga ba, Dok, ang luya ay napaka-importante? Sabi nila yung luya daw papaganda ng boss. Kaya naman pala. Pero maganda yung boses ko. Kaya naman nasobra sa luya. Pero Dok, pag yan pero sa ano ho ba ang doktor no? Ano ba ang naidudulot sa kalusugan ng luya? Luya. Antioxidant po ang luya. Ang luya. Yan. Sabihin, hindi ka makahinga, antioxidant, walang oxygen. Ganun ba yun? Naku, Dok, bago tayo... Yung mga na-engulf natin na free radicals, yun po yung tumutulong na, yung antioxidant, yung po yung tumutulong na umalisin yun sa katawan natin. Diba? Kaya kailangan mapadagdag pa tayo ng luya. Kaya meron pong, actually, nung nakita ko po, nauso sa mga TikTok, yung mga ginger shot. Ginger shot? Yeah. Ano po yun, Doc? Ginger shot? Yung, ano po siya, binlend po siya na ginger. And then, sasalain, and then yung liquid form, yung po yung iinumin. Healthy ho, Doc. Parang matapang masyado. Gusto mo ba early in the morning with empty stomach, maganda po siya sa katawan. Lalo na po pag nag-gym and then... Sige. Papagawa tayo, magbe-break muna tayo, magpapagawa tayo. Kuya Roy, ikaw mag-tray, ha? Magbabalik po ang testimony. Magbe-break ho muna tayo habang hinihiwa ang ating ginger. Ginger! Magbabalik ang testimony. At tayo po ay nagbabalik kasama pa rin si Doc Christian sa ating pong paksiw. Wow! Parang parang narinig mo pa paksiw, nakakangasim na. Paasim nga yung paksiw. But of course, during the break, kagaya sinabi ko kanina, hiniwa-hiwa na ho natin iba like the egg ng talong. Doc, meron pang ilan dito? Hiwain na natin, Doc. Ang luya, nahanda na rin ang bawang. Tutuloy natin yung paghiwa ng isa pang talong. So kanina, Father Hans, kay Doc, we were asking kung tungkol sa kanyang pag-stay po sa Jeddah. Pero dito siya nakapag-aral, hindi po sila nag-aral. Although, nabanggit niya, may exam pala doon. Hindi pwedeng, kung doktor ka rito, automatic, doon ka agad makapag-practice ka. Pero dito nga, sabi ni Doc, medyo matagal, medyo pasaway nga daw, medyo tumagal-tagal ang pag-aaral. Pero during that time na kayo po yung nag-aaral, Doc, nasuportahan pa rin. Doktor, ang hirap nito. Ilang taon din yan. Marami mga hindi nakakapag-doktor. Mayaman yung pamilya. Let's face it. Paano ba nairaos at natapos, Doc? Actually po, ang nanay at tatay ko po ay more of insurance, sa insurance po. Doon po nila kami pinatapos. Magkapatid, dalawa po lang po kasi kami magkapatid.
ako naman po, nag-doktor, yung kapatid ko naman po, nag-nurse. Wow! Tandem? And then pareho din po kaming nasa Saudi Arabia. Ngayon mo doon ako kayo po. Pero yun, paano po, bukod sa magulang, may ginawa pa ho ba kayong suporta rin sa sarili? Ayun po, yung ginagawa sinasabi ko nga po, yung nag-pre-med ako, habang nagpe-preparatory for medicine. Anong pre-med nyo, sir? BS Biology. Biology, si Doc. Ayan, pero po nung habang nag-aaral po ako doon, nagtatrabaho po ako noon. Nag-Jollibee po ako noon. Pwede po bang banggitin yan? Nag-Jollibee po ako noon. Baka naman. Tapos naman po, nung nag-medicine sa Jollibee, tapos doon po sa... Tapos naman po, nung medicine naman po, nag-coffee shop naman po ako. Wow! Coffee shop. Barista? Barista po. Barista din. Ayan. Dami rin, no? Alam mo, maraming ganyan. At tayo po ay bumabati, sumasaludo rin sa mga kabataan mag-aaral na hindi lang well, nandun yung pride din na magulang na siya ay makapagpatapos ng anak. Pero mabuhay kayong mga anak din na tumutulong, working students. Pwede sana kayo mag-model. Yung model, yung Mr. Clean ba yung model? Ay, Joke siya! May kutsilyo. Yung kutsilyo doon, kalapit sa kanya. Pero, ang tanda na nung Mr. Clean na yun, Kasi nung panahon ko parang downy na. Wow! Batang-bata. Pero Doc, kasi, kayo po ay, alam niyo po, si Doc po ay namit po ng TV Maria, may mga events po, no? Meron po siyang apostolate, no? Kung hindi kakamali, ano ba yung pinagkakabalan niyo sa simbahan, Doc, no? Yung apostolate ninyo. Yung pinagkakabalahan po ko ngayon, every Friday po, pag nasa Jeddah, yun po yung Batang Minor TV. Batang Minor TV. Parang dati na-guest din natin, sino ba yung last time sa Batang Minor na Si Pip? Pip. Si Brother Pip. Siya kasamahan nyo rin ho. Opo. Pero i-review natin, paano ho ba? Ano ang ginagawa ng mga Batang Minor? Ayan po kasi, nung nabuo po namin yun, actually, during pandemic times, nabuo namin yung Batang Minor TV. And then, nag-usap-usap lang po kami. And then after that, nagkaroon po kami ng isip na magkaroon sana kami ng recollection as a batch. 1995 ng sa seminaryo. And then after that yun, nabigyan na namin ng parang yung nagsimula nagsimula siya. Jump start. From the recollection. Bakit hindi namin gawin na parang na siya, yung magtuloy usual, na. Formal. Pero formal nabanggit yung review, no? Batang, ito Doc, baka yung sili magtampo sa akin, Doc. Diyan lang muna. Diyan muna siya. Ano pong gagawin mo natin? Luto, ayan. Bago natin pagpatuloy yung Batang Quiapo. Pero yung Batang Minor. Huwag muna natin bubuksan yung kalan. Huwag daw muna buksan ang kalan. Huwag daw. Asan yung padlock nito? Asan yung padlock ng kalan? May ibang style si Doc, okay? Mailak nga mo. Usually, yan. Ito muna nalagay natin. Tanggalin ko tutok dito. Ay, sige po. Ibang style ito ha. Usually meron na siyang kumukulo-kulong tubig. Iba kay Doc na style. Mainit na, Doc. Lagay muna natin itong... Lagay muna natin iba to, ngayon ko lang ito nalaman. usually meron na naglalagay na tubig. tayo ng ingredients lang nakalock ang kalan. Lagay natin yung luya. Ito yung mga susi ko. Napisak na luya kanina. Ito naman... Ang ganito yun, Napangunahan mo. Yung bawang. Ayan. Ang init, Doc. Baka maano kayo. Tapos lagay din natin itong ano. Ano talaga? Lagay natin itong isda. Matalsik, Doc. Matalsik. Kakaiba, no? Tuyong-tuyo pa, Father Hans. Kakaiba. Ibang style naman ni Doc. Di ba? Bakit iba yung mga style ni Doc? Ano to? Bakit iba yung style naman niyo sa pag-ano? Wala pa yung tubig. Wala pa yung tubig, Doc. Actually po, yan po yung parang, pag tinakpan nyo po yan, doon pa lang po natin sisindihan yung kalan. Saka tipidin yung sa gas. It will, tubig. Sa gas tuloy. Ayan. And then, after po nun, lagay po natin yung ampalaya. Okay. Ayan. Ayan. Grabe usok niya. Grabe usok niya. Kay Father Hans, nakasobrahan po kayo ng kape Father kayo Hans ng umaga. may... Tatlong kape yan. Imagination niya. Siya ang sound effect. Pero, Doc, review lang po. Batang Minor, siya po ay galing sa minor, therefore. Opo. Galing din po sa seminary. Anong minor seminary po ito, Doctor?
Anong pangalan po ng... Immaculate Conception Minor Seminary sa Giginto, Bulacan. Sa Bulacan. Doon po. So, basically, Doc, lahat kayo sa Batang Minor ay nag-minor. Opo. Ayun yun. Kaya yun yung pinaka... Batang minor. Kaya minor. Hindi minor de edad. Minor seminary. Hindi minor de edad. Nag-minor seminary. Akala nga po nila, pagka sinabing Batang Minor, parang batang kaya po dating. Mga bata ho talaga na... Hindi, parang title lang ba ng grupo? Pero hindi, dahil nga sila ay... Ilan po kayo ngayon sa Batang Minor, sa Group As? Sa Batang Minor Creative Team po, 4 po kaming gumagawa. Ang spiritual director po namin si Father Jocelyn San Jose. Okay. And then yung kami po nila Alan, si Alan po ang nangangasiwa sa videos, sa mga... Tapos ngayon po ako po, ang ginagawa ko po doon, ang pinaka main task ko po doon mag-voice over. Wow. Pero buto ng boses ng Doc eh. Doc, hinaan natin. Paano bang mag-voice over Sa'yo na? yung aming das. Actually po, pagka nagvo-voice over, Nakiano na din si... actually, pagka binibigyan ako ni Brother Alan ng voice over, Ang guling. sasabihin sa akin, ang tawag po sa akin ni Alan eh, Robles, kasi Robles. Paano naman, pa-VO naman ito. Voiceover. Meron po kasi kaming isang, ang naalala ko po ng voiceover, yung Bulay Buhay ng Batang Minor TV. Bulay Buhay. Bulay buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang bulay buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ay, yung nagawa ni Doc. Yeah, man. Sa nag-BVO. Nag-BBO. Ganyan siya. So, paano, Doc? Ang mga Batang Minor po, ang ginagawa basically ninyo, parang media po yung mga nanonood, ano ba ang inyong Content ba? content o production na ginagawa po ninyo? Actually po, nung nagsimula po ang Batang Minor TV, nagkaroon po kami ng Brothers on Call. Yun po yung pinakauna. Brothers on Call. Ito po yung... Hindi Priest on Call. Oo, Brothers on Call. Brothers on Call. Ang content po nito ay yung mga kaganapan, mga kakanasan ng mga seminarista sa loob ng seminaryo. So, na-share po namin. Seminary life. Seminary life, opo. Seminary life. Kumbaga, nag-reminisce po din kami ng mga nangyari sa amin doon during our seminary days. Yan. Saya yun. Pero vocation promotion din, di ba? Opo. Yes. Magkaroon ng idea yung mga kabataan about Ano ginagawa sa seminary loob? life. So, kwentuhan lang talaga siya or currently meron din kayong... Kwentuhan lang po talaga siya ng tungkol sa seminary life. And then, pag may ma-inspire, ano gagawin ninyo? Seminaryo po ako, na-inspire sa kwento po ninyo. actually nga po, nung time na nag-live kami, meron na po kagad na parang nagtanong-tanong doon sa seminaryo na pinanggalingan namin. So ngayon po, parang tinap na po kagad ni Padre Jocelyn yun. And then, after that, nagulat po kami. Support. Naging isa namin. Seminary. Naging isang, na namin, parang pinapaaral na po ng Batang Minor. Bago tayo tumatalsik na, Doc. Ay, Ano tumatalsik next na step na po ba muna And then, dito? ngayon Bago po, tayo after po nito, lalagyan na po natin itong suka. Yan. So, nagtatrabaho kayo, Doc, sa Jeddah? Ganyan talaga ang nagawa ninyo? Ayun po. Ilang years po ba kayo, Doc, nagtrabaho sa... Ayan, ilang years na pala? Sa Jeddah po, Father, 15 years na po. 15 since 2008 po. Doon kayo inabutan ng pandemya. Paano, ano po ang naging next doon? question yan. Bukod doon sa pagtatrabaho, meron ho ba kayo doon naging parang community? Naging, di ba, pag kasi nagtatrabaho, pag yung mga Pilipino abroad, they have their community, the support group. Paano ba, gaano ba kakulay ang naging overseas life ni... Pero bago yun, kayo na po, no? Habang nagkukwento, Nilagay po natin yung suka po ay nilagay na. Naglagay din po tayo ng konting tubig. Tubig. Ito yung tansya-tansya lang ng tubig. Ayan. Chambawam. Ayan. Ayun, Doc. Ngayon po, lagyan po natin Salt. ng Asin. Kamusta ba naging buhay ninyo sa Jeddah? Sa Jeddah. Ayan. Bilang isang minor, galing sa minor. Baka tumalsik eh. ayan. Paminta. Ayun nga. Ayun na. So, Ayan. andang-andanan Ano sa nangyayari, Ayan. Doc? Ayan. Lagyan na po natin takpan. Ayan na, Father Han. At saka siya bubuksan. Saka po buksan. Sige, ako na po buksan magbukas, ulit. Doc. Huwag mo muna. Okay. Ito, sabi ko sa'yo eh. Ayan, nag-pray over ni Malakas, Hans maliit, lagi. oh. Maliit lang po. Maliit lang. Ayan. Ayan, Doc. Si Simmer. Balik tayo doon sa tanong ko, Doc. Sayang naman yung tanong ko, Doc. Hindi ko pinansin yung tanong po Hindi niya. yung buhay overseas,
Paano po, meron ba kayong community po doon? Actually po, yung una ko pong natagpuan na community doon is Born Again Christian. Okay. Born Again Christian, wow. Doon po ako, kumbaga parang nag-evolve bilang Kristiyano, bilang Kristiyano. And then after po nun, doon po ako nag-music ministry. Tumutok po ng praise and worship songs. Yan. So pero you consider yourself still as Catholic na born again? Yes, I consider myself still. Alam po nila yun, Doc? Alam nila? Alam po nila. Kasi wala kang ibang community doon, no? Opo, alam po Support nila. group mahalaga eh. No, Doc? Support group. Ako, at least... Saka po gagawa po talaga, pag po kasi kayo nasa ibang bansa, gagawa po talaga kayo outlet. Totoo yan. Mahirap po kasi na nandun ka lang po sa bahay and then wala kang kausap. Wala kang Work, home, work, Tapos, ba yung family niyo po, naandun po, nandito po? Nadala ko din po sila doon and then nag-decide na din po kami mag-asawa na umuwi din sila kasi dito po mag-aaral yung anak ko. Okay. Para mas Pilipino pa rin yung anak. Sorry, hindi ko nasundan masyado. Pagpunta niyo po ng Saudi ay nandun na po kayo sa ano ba? Sa Jeddah? Hindi, I mean sa community? Itong batang minor. Wala pa po nun kasi pandemic nga po. Doon kayo tinap. Buti na ako hanap kayo. Kasi from 2008 po, yun po yung pinaka. Talaga Nag-start po ako doon and then 2020 yung batang. And I heard sumusuporta rin po kayo sa mga seminarians, di ba? Oo, mapaaral sila. Mabuhay, nakakatuwa naman. Pero kailangan tayo mag-break muna ulit, Father Roy. Pero bago mag-break, ilan na pong seminarista ang pinapaaral? No po, sa pagkakaalam ko po, 4 na po yung seminarist na kasi nga, tinutulungan ng batang. Ano po, minor seminarians? Sa minor. Yun din ang, di ba? Mabuhay. Salamat po sa mga tumutulong ho sa mga seminarista. Salamat Kaya ng batang minor. Tayo mag-break muna. Mag-break muna tayo saglit, no? Para habang ating sinisimmer. Yung atin pong simmering Jeddah. At sa wakas, nabuksan na ang kalan. Yan, no? So mag-break po muna tayo saglit habang atin pong napakuluan o pinasimmer na po yung atin pong hinahandang paksiw. Huwag kayong alis, balik po kami. Nagbabalik po ang Testimony. Kasama po si Doc Christian, ang ating pong friend from Jeddah. From Batang Minor. Batang Minor, of Doc, course. amoy na amoy ko na po. Parang pag-uwi ko, ang asim-asim ng amoy ko, Doc. Nasa akin yung usok, Doc. Lahat ng asim, asa yun na, Father Hans. Binuksan pa rin, Doc. Yan, amoy pa lang, no? Ulan na una. Kamusta na po, Doc? Apoy, ayan, medyo Yan. So, Doc, ito ang, paano to? Araw-araw, ito yung luto. Araw-araw, no? Ay, hindi naman How po. often itong, kasi nga, madalian yung trabaho. Pag kayo nagka-time kayo mag-grocery, like for example, nag-go Kasi po yung ingredients. ng grocery, yan po yung madalas ko niluluto sa Pero alam mo, during the break nga, sabi nga ni Sir Jigo, no, talagang ganun pala talaga pagpaksiw. Inauna na wala pang apoy. Tayong dalawa lang yata sa mundong hindi nakakaalam ng Father Roy. Kasi ang European, Father Hans, ang European style kasi talaga. Wow, European style! Wala na talaga tayo alam. American style, bang American style na alam mo? Hindi mo alam. American style. Pero yun po, siguro, Doc, kayo na lang po, no? Habang nagkukwentuhan po kami nila Doc, no? Nila Father Hans. Tukol nga po dun sa stay sa Jeddah. Pero apart from this one, ano pong kinakain po ninyo? Bukod kung hindi kayo mapagluto po ng... Yung mabilisan. Oo, mabilisan. May po Delata. bibili doon ng, sinabi po na pag bumili ka ng kabsa, chicken and rice. Ayan. Kabsa. Kabsa kung tawagin. Yun po yung pagkain ng mga most common na kinakain ng mga Arab people. Kabsa. Mabilis. Mabilis Ano po bang yun. Philippine store doon, Doc, na may mga pagkain May nabibilan po Filipino? doon. May nabibilan lang po. Kaya lang po, mga delata, noodles. From the Philippines. Lucky me. Lucky me. Lisas ramen, pansit canton. Wow. Pero balik tayo sa magandang malaman na paano ba kayo natuto magluto? Ito ba sa family? Ito ba natuto ka bang bata pa lang gusto niyo na magluto talaga or parents din ang O dahil sa sitwasyon? Yung lola ko po, ang marunong magluto talaga. So siya po yung nagturo sa akin magluto. And then sundan lang po ng parents ko. Sabi ng Doc, pareho pinalaki sila sa pagtatrabaho ng mga magulang niya. Dalawa silang magkapatid. So dala-dala niyo po yan, Doc. Paano ba kayo naman ngayon, magulang na kayo. Magulang na din po. Paano ba nagsimula ang ang journey ni Doc papunta sa pagiging magulang din? Actually po, nung 2008, single pa po ako nung pumunta ng Saudi Arabia. Okay. And then, ayun yung LDR. So single pa po ako noon, pero mayroon po ang girlfriend noon. Meron.
nandun din po, nagdo-doktor din po. Kung mag-ahead po ako. And then, hindi po sa pinalad, nagkahiwalay din po kasi nga po LDR. Doon ko po natigpo sa Saudi Arabia yung aking napangasawa. Yun yung pinagtagpo at tinadhana. Tinadhana. Kasi yung mga nagtagpo, hindi tinadhana. Yan po yung istorya na, ewan ko po kung nakita yung sa Jollibee, yung istorya na humingi po kasi ka ng hot water or cold water doon po sa isang flight attendant. Yung flight attendant po na yun, siya po yung nakatuluyan. Wow! Ano kasi pang teleserye, Ang haba ng hair ni Doc. Oo nga, ang haba-haba. Where's the hair? Naapakan ko, Father Hans. Naapakan ko madali. Hindi talaga. Talagang napaka-ano naman nun, napaka-drama. Oo, so doon, ano yun, pabalik-balikan Pilipinas, mo siya na-meet? May pagkamasungit po kasi yung wife ko. Sorry mo. Batiin, paano po ng wife niya? Hello, mahal. Jessica. So, flight attendant po siya. Flight attendant po siya. And then, nung habang nag-work po siya, nung nagkaroon na po siya, nabuntis po siya, doon na po siya tumigil. And then, nag-focus na po siya more on pag-aalaga ng baby namin. So, ano yun? Isa sa mga flight mo papunta ng Jeddah, kayo nag-meet? Or dito sa Pilipinas Actually, pa lang? ang hindi ko po siya nakilala talaga. Nagkaroon po kami ng time na nagkakilala kami in one school, nagda-diving, ganyan. And then after doon, ikaw yung flight attendant na nakita ko. Pinagtagpo talaga. Sa Jeddah na yan, ano? Sa Jeddah na po yan. Talaga naman. Made in Jeddah. Oo. Ano lang love story. So, doon po kayo nagpakasal o nagkaanak? Paano po yun? Actually po, nagpakasal po kami sa consulate ng... Doon muna. Okay. Civil. Ayun po. Tapos, umuwi ho muna kayo dito noon. Bali po, ang nangyari, during the kasal po sa Jeddah, sa consulate, namamanhikan po ang aking nanay at tatay dito sa parents niya. Dito naman, sa Pinas. Supportive din, ano? Kayo muna, ano muna ako, kailangan ko muna ng representative. Tinanong din po ako ng nanay at tatay ko, sigurado ka na ba dyan? Baka na naman hindi. Baka na naman hindi. Grabe. Ayoko na halongkatin yun. Tapos kasi meron din po kasi kami na binigay sa akin yung rule ng tatay ko. Rule ng tatay? Sabi, number 1 rule, wag mong papaiyakin ang nanay mo. Kasi ako ang makakalaban mo. Dok, gusto ko sabihin mo yan nang nakaharap ka sa camera mo. Sa mga bata ano, Dok, yung sinabi ng rule ng tatay mo? Yung pong rule ng tatay ko, sabi po wag mong iingkiin ang nanay mo, wag mong papaiyakin kasi ako ang makakaaway mo. Parang napaka-close ng iyong... Ang lakas maka-action star, no? Parang napaka-close ng iyong parents. Talaga, I mean, pero po nagtahan talaga ni daddy si ma'am. Until now, pag tinanong ko po sila, pagka nag-message po, nasan po kayo? Nagde-date. Mahilig po sila mag-mall. Mahilig po sila mag-mall. Ilang years silang ang iyong parents? Tagal na rin siguro. Matagal na rin. Oo. Nakakabahing pala to. Kasi yung usok na pumapasok sa... Father Hans, ang asim-asim mo na. May suka ka na, Father Hans. Oo nga, Dok. Baka bigla lumapit na kami hawak ng chicharon. Ayan. And pwede na din po natin lagyan ng... Ito na, yung gusto ng medyo may konting anghang, konting lasa. So, Dok, yan po bang mga... Of course, marami pang rules and advices. Ang tatay at nanay. Yan ho ba paano nyo naman na-apply sa sarili nyo ngayon? Nakuha nyo ba yan, Dok? Actually, din nung sa anak ko, madalas po kasi sila ang nag-aaway mag-ina. Babae ba yung... Babae po. Babae po. And then, sabi ko po sa anak ko, number 1 rule. Kung ano po sinabi sa akin ng tatay ko, number 1 rule. Sabihin niyo ulit yung Dok. Take 2. Huwag mong iingkiin ang nanay mo, huwag mong papaiyakin ang nanay mo kasi ako ang makakalaban. So yung respeto po nung bata sa magulang, either talagang it's really there, no? Na-inculcate talaga sa mga bata. Mabuhay sa tatay ni Doc din, no? Ang sarap pong makarinig ng ganyang ama na yung pagmamahal niya sa asawa niya ay pinapaalala niya sa mga anak. Para bang sometimes, no, may mga cases naman na the children hindi na masyadong makita at madama yung pagmamahal ng asawa sa kanyang magulang. That's a good. Not because mas mahal po ng tatay yung asawa. Kung hindi actually yung love na yun ng mag-asawa, ito po ay umaapaw sa mga anak. Not because mas favorite ko yung nanay mo kaysa sa iyo, but really, yung pagkasamahan na pangmatagalan. Ito naman ang ginawa, nadala ni Doc yan. Ngayon ay para bang, yan ang totoong pamana
na walang presyo, na walang kasulatan? I'm sure yung anak ni Doc, yung standard, ganun kataas, na hanap siya ng lalaki, nagagalang siya talaga ng ganung level. Ibang level. Sana nga po. Parang kinabahan si Doc. Kinabahan ako bigla. Parang ako ba talaga yun, ha? Diba? Parang gano'n, Kasi no? important talaga yung siguro once in a while, kailangan din pong medyo magmatigas sa mga magulang. Kasi minsan may mga magulang sa sobrang pagmamahal ng mga anak, it is being expressed in a wrong way na parang na-spoil naman masyado. Na, teka muna, minsan may mga rules na kailangan, kahit na mahal mo yung tao, hindi pwedeng anything goes na lang kasi mahal kita Alam mo, Father, no, Doc Christian, alam natin tayo bilang pare, marami tayong mga parents na lumalapit sa atin, yung trials, difficulties. Yes. How much more yung maging magulang ka, maging tatay ka sa ibang bansa? No? Ano po ba, nag-stay po ba rin dito muna yung family Nag-stay niyo po sila dun sa Jeddah ng almost 3 years. Okay. And then after po nun, umuwi na po sila. Paano na po ngayon, lalo na nung umuwi na sila dito? Dati po kasi sa Saudi Arabia, kung nasa OFW po kayo, long yellow paper, tape cassette. Ngayon po, di ba? Ngayon po, may message na, pwede na mag... Video call. Video call. Nabuto mo yung Father Hans? Nabuto mo yun? Everyday po. Cassette, nabuto mo yun? Hindi, puro messages lang. Hindi nabuto yung mga ano? Yung tatay ko kasi nag-Saudi si Apang, di ba? 10 years, aba. Pero paano, mahirap. Yung maging tatay na ho kayo ngayon sa malayo kayo sa kanila. Yun nga po, unang-una sa lahat, bilang OFW, communication. hahanap po kayo ng outlet nyo para makakope po kayo sa environment na meron kayo. And at the same time, kukuha po kayo ng lakas mula po sa pamilya sa Pilipinas. How often kayo nag-uusap pag ganyan? Almost everyday po kami nag-uusap na. Pag po... Video call lagi, video call. Opo, minsan pagka nagdadrive po ako papauwi. Ano yung mas pinaka-challenging part ng pagiging OFW na asawa at tatay? Ang pinaka-challenging part na experience ko po yung mga occasions na birthday ng anak. Oo nga. Yan, yung Pasko, bagong taon. Malayo. Yung bang bago magsimula, hinga mo siya malalim. Pagka-off na. Kaya po pag December, kung hindi po ako nakauwi ng December, hindi po ako nag-Facebook. Kasi? Makikita ko po naghahanda, lahat naghahanda, happy lahat. Oo. Doon kasi wala doon no? Wala doon ba? Paano yung mga Pilipino doon pag magandang bakasyon? Sama-sama naman po kami. Sabay-sabay sila umiiyak. Wala tayo sa Pilipinas. Pero kasi, hindi naman sa bagay. Pero ang born again kasi, iba rin yung kailang celebration, born again, di ba? So, paano po yan? Of course, may support system kayo. Does that mean, pag Pasko sa Pilipinas, may Pasko na rin ang mga born again? Actually po, parang nag-celebrate lang po ng kainan, kanta. Pero alam nilang Pasko yun? Alam po nilang Pasko yun. The gift of Christians. They are Christians, so they believe in Christ din, no? Kasi may mga Christians na they don't believe na. Alam mo sa Bible na Pasko May mga ganun minsan. So at least, pero malaking bagay yung suportahan sa Pilipinas kasi napakasaya ng mga oras na iyan. Ayan na. Ayan. Ito ang nakakaiyak. Amoy healthy, Father Hans. Para bang maghapon na to. Last 2 minutes na. Last 2 minutes na yan. Pero of course, bago tayo mag-break, kaya tayo po ay saludo ulit ang TV Maria, ang testimony sa mga kababayan natin abroad, no? Kami po ay natutuwa, hindi lang dahil sa kayo ay nanonood sa amin, kayo po ay sumusubaybay din. Pero yun nga ho, dahil I believe ho na yung suporta na binibigyan nyo rin ho sa mga seminarista somehow, kaya nga kayo po ay nakakatulong din sa mga nag-aaral. From your own pocket din minsan, no? If kung sakasakali po, tama po ba? Saka, isa rin sa mga dahilan po bakit ang TV Maria po ay mga programang ganito, no? Para po sa ating mga kababayan po sa ibang bansa, no? Yung mga online masses po natin, mga pagnilay po natin, ito po ay unang-una. Kasi alam naman natin sa Pilipinas, diyan sa kabilang kanto, may simbahan, no? May community, pero doon po... To appreciate more. Amen, for us here in the Philippines. And to give them support. Hindi madali ang malayo sa pamilya, tapos pati pa yung iyong support system. So at least online, dito po yung TV Maria. Naiyak na si Doc. Ito po bang, bago tayo mag-break yan, sili po mamaya pa po, ano? Meron na po yung sili. Pwede na! Meron na, Father Hans. Hindi ko napansin yung Doc sa dami ng usok sa mukha. Pagbukas ko po na ilagay ko na Pagbalik ba natin, makakakain na tayo. Ito na, the waiter, best part. 2 rice for take-out, please. Tatlo tayo. Two rice ko. Magbabalik ang testimony, magbabalik pa with Dr. Christian. Okay, konti na. Ayun na yung paksiw, naamoy ko na. Tama-tama, Father Hans. Pasko, paksiw. Oo nga.
At tayo po at ako ay maasim na dahil po sa lutong-luto na paksiw na ito. Dok, okay na ba yan? Ready na ba yan, Dok? Luto na to, pwede na natin patayin. Papatayin ko na, ha? Papatayin! Bawal. Salamat po, Dok. Wow. Yan ay bago natin matikman ho ito para mas manuot pa siguro yung asin. Yung mga lasa. Kulang pa sa asin. Pero balikan muna natin yung trabaho ngayon ni Doc sa Saudi. Paano po ba ngayon as a general practitioner na doktor po, talaga meron pa kayong clinic, tumitingin pa ba kayo ng pasyente? Ano po ba nagtutuloy ba kayo o napaanak? Ano pa po ang trabaho ko is more on medical insurance. Paano po yun, Doc? Medical insurance? Ako po yung nag-a-approve, nag-reject, or humihingi pa ng more details. Requirements para po para maapabuhan yung hinihingi ng ospital. Yung pondo. Malaking bagay din na siya talaga yung doktor para alam niya yung ano talaga. Hindi man pwedeng lahat na ng request. Sabi nga ni Dr. Kaino during the break na bibigay mo na lang kasi ni-request ng doktor. Baka naman yung insurance. If I may ask, Doc, kasi tayo dito medyo mahilig tayo sa karne talaga. Kaya minsan ang dahilan ng sakit natin ito, high blood, mga ganyan. Sa Saudi like for example na hindi ho talaga pwede yung karne, no? Tama po ba? Yung baboy. Paano po, anong madalas na nagiging sakit? Challenge? Alam ko yan. Makakasinghot ng buhangin. Ano po, Doc? Sorry. Una po yung high blood din, may mataas. Meron din. Kasi nga po ang mga kinakain nila doon katulad po ng lamb. Mataas po sa cholesterol. Meron din naman cholesterol yan. Yung mamantika po ang mga pagkain. Mamantika din pala. Marami langis doon Diyos ko, grabe talaga. Kakatakot naman yung pero talagang all over the world din pala yung mga sakit na yan. Kaya diba nga na... Tapos ang sumunod po doon is yung yung vehicular accident. Kasi po sila kasi malalapad din kasi ang mga highway. Ang lalayo. Hindi naman. Tapos nakakantok mag-drive na init. Siguro. Ako naman, Father Hans, kung ikaw ay tungkol sa kanyang trabaho. Sa akin, kasi I'd like to clarify lang po sa mga manonood, si Doc po ay purong Catholic, pero po sa community po nila doon sa Jeddah, yun po ay born again community. Kasi nga po, siguro lang po na kayo na nararinig ninyo na medyo po kulang po doon ang very specific Catholic kasi nga po wala po talagang parokya doon po walang simbahan po doon. So kung ano po yung pananampalatayang Kristiyano, no? Anong org po meron sa available po doon ng mga Pero yung simba wala doon mga Catholic org din po. Catholic, kaya lang po syempre kung saan ka po magiging comfort zone. Yung malapit po sa inyo. Yun din. Distance din, malaking factor din yung distance, syempre. Like po yung inattendan ko, 10 minutes drive, nandun na po. Kasi ang susunod din, malalayo na siguro. Malalayo na po yung iba. And I believe po nakatulong din as dating seminarista. Tapos po, I believe po na malaking bagay ho talaga na yung foundation ng ating Catholic faith din, malaking bagay ho yun. Para kung tayo man ay, kasi nakita doon, whether Katoliko ka o hindi, mahalaga nga na meron ka talagang support group din. Mga tao, grupo, na magiging sandigan mo rin, na magiging tulong sa'yo, not just to survive, pero to keep your Christian faith din. Ang lang po kasi sa born again, more on yung first part lang sila, yung liturgy of the word. Wala po silang yung Eucharist na po, no? So at least po, yung part po na pinagyayaman po nila yung kailang sa Bible, no? Bible share. Puro Bible sharing siguro. Bible sharing po. Pero pag ganun, Doc, may instance ba na medyo na pag-usapan ninyo o hindi nyo na pinag-uusapan yung differences, di ba, as Catholic? May mga nagtatanong po kasi mostly, to be honest po, lahat po ng born again, mostly galing po ng Catholic. So, hindi po naiiwasan tanong minsan. Pag po nagsasagot sila, syempre, alam ko po yung sagot. Catholic faith. Bilang Katoliko, alam ko po yung sagot. Pero yung sagot nila, baka kulang. Sa akin na lang po, kumbaga. Para wala nang gulo. I don't mind, gano'n. So as long as very clear sa inyo where you stand. But of course, I believe you are grateful to them, no? Diba? Yes, may spiritual nourishment pa rin dyan. Na sustain nyo rin po yung inyong faith. Nahasad din po kasi yung, yung
Sa music nga pala. Sa music. Diba? Gitarista po yan ng kailang ano. Kaya kasi, baka Hawaii ito. Pero, Doc, sa lahat ng ito, Doc, ano po ba ang inyo pong, siguro bago tayo mag-prepare, no? Ano po ba ang inyong mga lessons in life? Ito po ang last part po ng Tasty mo nito lagi. Ano po yung napaka-importanting lesson na gusto niyo pong ibahagi po sa mga manonood po based sa inyong karanasan po doon sa... Bilang isang OFW po, ang lesson ko pong may share sa inyo is yung kung meron man po tayong pinagdadaanan sa buhay at hindi po tayo maka-isip ng outlet, ang lagi po natin tandaan po sana ay bumalik po tayo kung sino po yung gumawa sa atin. Yung let's go back to our creator. Kasi siya po ang nakakakilala sa atin. And then, yun po, bago po tayo magpunta kung kani-kanino, kumbaga sa kanya muna po kasi si God po ang magbibigay ng instrumento para po tulungan tayo. So you pray, pag may pagsubok, pray kagad kayo? Pray po kay God. And then after po, si God po ang magbibigay ng instrument para may tumulong sa inyo. Guidance. Kasi minsan, pag po dumiretso kayo sa kaibigan nyo, iba po yung advice, pumunta ako dito, iba din po yung advice. So, malilito ka po. Sabi, Brad, iinom mo lang yan, Brad. Iinom mo lang yan. Ganun mga advice. Itulog mo lang yan. Itulog mo lang yan, Brad. Kaya seek first the kingdom of God. And everything else will follow. Amen. Diba? Ang ganda ba? Naku, Doc, maraming salamat. Pero, of course, we would like to ask you rin na to promote din yung inyong batang minor para po sa mga kagaya ninyo na tumutulong, sumusuporta. Baka para mas dumami pa ang matulungan natin mga seminarista. Please promote po yung inyong batang minor. Sa lahat po ng nanonood ngayon, subaybayan nyo po ang mga palabas sa Batang Minor TV. Yan, every Friday po, madami pong palabas dyan. Meron pong Verboom, meron pong Misyo, meron pong Mare Faith, meron pong, ano pa ba yun? Kriska Online. Wow! Yan, may mga bagong... Busy pala. Mayroon din po mga ibang segments na punong-puno. Madami din po, lalo na po yung mga pagsisimba sa iba't ibang... Sa Bulacan po kasi. Yes, doon naka-base, no? At sa kailangan po ng lahat, ang Batang Minor po is also partner with TV Maria po. In terms of, we cross-post, no? We promote din po sa kanila. And hopefully, eventually, they come to have yung kailang sariling programa which you can air po dito sa TV Maria. At the moment kasi, we just cross-post, no? We share po yung kailang mga magandang content. At saka invite nyo rin po yung mga gusto pong maging sponsor, tumulong po sa... Ayan, gusto nyo pa naman po yung gustong tumulong para sa mga seminarista po na gustong maging soon to be a priest. Ayan. Pwede po kayong magbigay tulong sa Batang Minor TV. And then yung pong Batang Minor TV, hindi lang po sa seminarista yung Father. Sa mga madre din po, doon sa mga babae, gusto naman po maging madre. Mga Batang Minora. Kasi nga po, gusto nga po namin gawin nila nung aming ng BMTV Creative Team na maging global. Yung Batang Minor TV. Promotion po talaga ng vocation. Hindi lang po dun sa pagpapari. Pagmamother team. Basta lang po yung lalaki po, pagpapari, yung babae, pagmamother. Hindi yung pwedeng mag-crossover po yun, ha? Parang power lang po tayo. Hindi naman buksan ni Father Hans. Oo, di ba? Grabe naman ito. Nagwala na po yung ating pong yung ating... Sungkitin na natin ang kutsara, Doc. Ayan. Ito ba? Very good Father Hans. Napaka-creative po, Father Hans. Hindi, ito Father Hans. Kutsilyo, kuya. Yan. Ba talaga pag paksiw, no? Nagiging siyang matapang. Ayun. Ayan. Thank you. Kamusta, Father Hans? Sige po, lagay nyo naman dyan, Doc. Ayan. So, Father Hans, may ibang iyong iserve na yan para ating tikman ang bunga ng Jeddah. Pinagpawisan ako bigla. Ito na! Pero, yes, paksiw, made. Ito yung sabi ni Doc na napaka-healthy na food. Made by the Jeddah. Oo. Pero, Doc, ito po, very minimal po ang mga additives, parang napaka-healthy talaga ng pagkain na ito. Tignan mo naman, Father Hans. Teka lang, kuya. Tagal naman yan. Teka. Titira natin kasi sila. Ako naman, wala talagang sabaw, Doc. Ayan, konti lang po talaga yan. Talaga. Lagyan ko dito, para naman, Doc. Kain tayo, Doc, ha? Serve ka ng kanin. mo na yung rice. Yan, Doc, yan. Isa lang sa inyo, Doc. Parang masarap to sa habang umuulan, tapos mainit ang kanin. Yeah. Wow.
At ang palaya po, paborito ni Father Roy ang palaya. Of course! Bata pa lang siya. Damihan mo yung sa akin, damihan mo yung sa akin. Ang palaya, okra, yan ang mga paborito ni Father Roy. Ano ba kung gusto sabihin, Father Han? Parang ikaw may pinaparatang sa akin, ha? Ayan. So, of course, Doc, we bless the food para atin lang tikman ang masarap na bunga ng Jeddah. Bunga ng Jeddah talaga. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and these are gifts which are about to receive from the goodness through Christ, our Lord. Amen. Amen. Okay. Tikman natin. Father Roy, serve yourself. Doc, ako ikuha na, Doc, ha? Sige po. Isa lang muna, para wag naman si Father Hans sabihin, inuubos ko yung masarap na gulay. Sabay yung camera na yan. Ayan. Meron po akong dito, may gulay po dyan. Ayan. Wow. Ayan po yung mga paratang ni Father Hans sa akin. Hindi nakakainin yan, Doc. Maniwala ka sa akin, Doc. Yep. Ayan. Masarap ng gulay. Ako talong. Yes. Kumakain po ng gulay, guys. Pero Doc, di ba may mga paksiw na may sabaw din, ano? Na masabaw din. Ayun, pwede po kayong Ano? Isa po, Father. Yung suka, Father Hans. Ano? Sarap. Bali yung gulay, lasang suka. Masarap. Ang paksiw ba, pwede rin ibang isda rin, Doc. Hindi bangus. Pwede rin, ano. Kasi diba yung iba medyo, pag matinik ba, hindi na masyado gusto yung isda. Ano bang ibang isda na pwedeng masarap na ipaksiw din? Pating. Wala. Bukod doon sa pating. Hindi naman po pwede. Bukod doon sa pating. Ang sarap. Yeah. Pero, Doc, parang feeling ko talaga gumagaling na yung mga sakit ko sa katawan. Kasi parang healthy talaga itong ating kinakain. Doc, thank you very much, Doc, for your many insights, sharings po sa amin po. Di haring programa po sa Testimony. Sana po inyo pong ginagawa sa Jeddah. And of course, for your family, no? Kayo po ay grow in love in spite po ng distance. Doc, kahit maasim po ito, Doc, napakatamis po ng mga kinuwento niya, Doc. Yan! Maraming salamat po, Doc, for inspiring us. And of course, yung mga OFW brothers and sisters natin na nasa abroad, I am sure po na ito po'y inspired ho sila. And God bless you po as a batang menor. God bless you po sa lahat ng inyong mga endeavors po, Doc. Father Hans, nabili ako sa gulay, nagbitin ako And thank you po, Father Hans. Yeah. Thank you, Father Roy. And thank you din po sa TV Maria sa pagpapaunlak po ninyo sa akin dito. Alright. Salamat po. Tuloy ang kain muna ng maasim na paksiw. Ayan. Maraming salamat. Magbabalik pa rin po ang Testimony. Thank you, Doc Christian. Alright, kain. Kaya mo tayo. Ayan. Iba talaga pag doktor ang nagluto, Father Han, talaga namang very healthy. talagang... Feeling ko humaba ng mga 2 araw yung buhay ko no? Masarap po yung kanyang nihanda. Masarap na healthy pa. Yeah. Hindi lang dapat masarap. Ang niluluto dito sa Testimony, healthy. Pero apart from yung ating pong healthy tiyan at katawan, yung ating pong kaluluwa na, again, nakarinig po tayo ng maganda pong mga mensahe kay Doc, no? Kay Doc Christian. Kay Doc Christian Robles, sabi ko, Robles. No? Robles. Siguro, Father Hans, ang gusto ko, ang take-away ko dun sa kanya na share, siguro yung kanyang final message na it's very important na when problems come, when difficult moments in our lives come, go back to our Creator. Totoo nga naman, siya yung nag-design sa atin, no? Sa lahat po ng mga bagay na invento sa mundo, kailangan, pag masira po yan, babalik mo sa service center, no? Kasi po yung gumawa niyan. At the same time po sa atin, sometimes we forget na dapat si God po ang una mong pupuntahan, hindi po yung last resort. Minsan kasi, pag may problema, gagawin mo ng lahat na mag-iinom, magbabarkada, mag-splurge ng pera, hoping na lilipas na lang yung problema o hoping na mag-solve na lang yung problema. Pero hindi po. God is not the last resort. God should always be our first solution. We come to God, we clear our minds, we would know what to do. Kaya po, importante, go back to our creators, what Doc Christian said. Saka yung kung dudugtungan ko yan, yung pang may nasisirang appliances, yung warranty kay Lord, hindi lang lifetime. Yan. Everlasting. Amen. Hanggang sa kabilang buhay. Hindi lang 1 year, 2 years. Yan. Kaya yun, siya ang una, siya lamang dapat. Yan. Hindi lang siya una, bakit siya lamang dapat. Mula kay Lord, He would guide you, habi Doc. He would tell you with a brighter, clearer mind after praying po, no? He would tell you, ito yung solusyon. May mga tao kung papadala sa iyo,
magugulat ka na lang pag isang araw pagising mo, narin na yung solusyon sa iyong problema. Ako naman ang babaunin kong reseta. Ah! Mula kay doktor ay yung paalala, no, dalawang beses na inulit yan. Pinaulit ko kay doktor yan, 2 beses. Yung kanyang pinakamahalaga daw na rule ng kanyang tatay, no? Wag mong paiyakin ng iyong nanay. Kung hindi, kundi ako ang iyong para bang makakatapat, parang ganun. Pero hindi sa sasaktan kita, kundi ako ang masasaktan mo. Hindi yun banta. Parang ganun din. Para bang, kung titignan natin, pag sinaktan mo ang nanay mo, pinaiyak mo ang nanay mo, ako ang mas sinasaktan at pinaiyak mo. At yun ay binao ni Doc, na pinasa niya sa kanyang anak ngayon. Para bang, kagaya na sinabi ko kanina, more than sa mga material na bagay na maiiwan ng papamana ng isang mabuting magulang, ay ang isang mabuting paalala, aral. Kasi ito yung mga pamana, sabi ko na walang presyo, na walang kontrata, kundi ito yung pamana na magliligtas sa habang buhay mong buhay. No? Kaya sana mahalagang paalala po sa atin sa pamilya, pahalagahan natin yung aral ng bawat isa. As Mother Teresa would say, if you want to change the world, go home and love your family. Yes. Kaya tayo, sabi mo nga, kung babalik sa Diyos, bumalik din tayo sa ating pamilya. Dahil ang pamilya ay galing mismo sa Diyos. Yes, binuo ng Diyos. Kaya ingatan natin ang pagsasama ng bawat pamilya. No, ito po yung gawin natin sagrado ito dahil sabi mo nga, ginawa ito ng Diyos. Sabi sa Biblia, ang pinagsama, ang binuo ng Diyos ay huwag sirain at paghiwalayin ng tao. Ganun kasagrado. Dapat ang bawat pamilya. Siguro dagdag lang Father Hans, no? Sa every time may funeral mass po ako, Father Hans, I always remind po yung pamilya, no, na naiwan. At lahat po lang naroon na sa huli po ng ating buhay, 2 lang may iwan. Una po, yung tatanggap sa iyo, yung pananampalataya sa Diyos. Siya po yung mag-welcome sa iyo. Pangalawa po, yung maghahatid sa iyo. Yan po yung pamilya mo. Sana huwag makalimutan, sa huli po, ang pamilya mo ang maghahatid sa iyo sa huling huntungan at mag-pray para sa iyo. Amen. So, aside from our faith and food, share our families. Amen. Kaya, para sa ating saktong panlasa, dulot ng mga kwentong sakto sa timpla na ating inihain sa mesa. Dala-dala ay inspirasyon at saya, lalong-lalo na ng pag-asa. Kaya buhay ang ating pagiging pamilya. Ako po muli si Father Roy Bellet. At ako po si Father Hans Magdurulang. Maraming salamat po at muli tayong magsama-sama sa isa na namang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony. Shukran. Afwan.